Papuri't pagdakila sa Diyos ng walang hanggan. Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin, mga kapatid at mga iniibig. Justification by faith. Ang justification ay isang doktrina o kristyanong paniniwala sa kalagayan ng isang tao na pinawalang sala sa kaniyang mga kamalian. Tanging Diyos lamang ang may gawa nito at di niya kinakailangan ang ating tulong. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 17 at Kapitulo 3, talatang 21 hanggang 26. O sa Romans chapter 1 verses 16 to 17 and chapter 3 verses 21 to 26. Nilinaw po niya na ang paggawad at paghayag ng pagiging matuwid ay hindi nakabase sa ating mga kagagawan o yung tinatawag na works, kundi sa ating pananampalataya lamang kay Jesus o yung tinatawag nating faith sa kaniyang ginawa sa krus na di natin kayang gawin para sa ating mga sarili dahil tayo po ay makasalanan o maruming basahan lamang sa isang banal na Diyos. Narito po ang ating mga tatalakayin ngayon at sa mga darating na mga linggo. Una po ay ang panimula nito o introduction. Pangalawa po ay ang thesis 1:16 to 17. Pangatlo po ay none is righteous apart from Christ. Chapter 1 verse 18 to chapter 3 verse 20. At pang-apat po, heart of the gospel, chapter 3 verses 21 to 26. Una po sa ating tatalakayin patungkol dito ay ang righteousness. Pangalawa po ay ang redemption. Pangatlo po ay ang propitiation. At ang pang-apat po ay received by faith. Sa ating panimula po, si Pablo ay nasa dulo ng kaniyang ikatlong paglalakbay bilang isang misyonero o apostol ng ating Panginoong Hesus at binabalak niyang tipunin ang mga kaloob sa mga nabuo niyang mga iglesia sa hanay ng mga hentil o Gentile churches at ibigay naman ito sa eklesiya ng mga Hudyo o Jewish church o mananampalataya sa Jerusalem. Nilalayon niyang ilipat ang base ng kaniyang mga gawain mula sa Antioch. Ito po ay nasa Syria sa ating kapanahunang kasalukuyang patungong Roma dahil binabalak din niyang palawigin pa ang paghayag ng mabuting balita sa kanluran sa kaniyang ikaapat na paglalakbay at marahil ito po ay sa Espanya. Nais niyang lubusang maunawaan ng Roma ang kaniyang teolohiya o paliwanag patungkol sa Diyos, kung kaya't isinulat niya ang liham sa mga taga-Roma. Kaya nga ang aklat ng Roma ang isa sa pinakamahusay at sistematikong paglalahad ng ebanghelyo o gospel sa kabuuhan ng bagong tipanan. Nais ni Pablo na suportahan siya ng mga kapatiran at mga mananampalataya sa kaniyang layunin ng pagpapalawig ng gawain ng Panginoon patungong kanluran. Thesis 1:16 to 17. Isinaad ni Pablo ang kaniyang thesis sa Romans 1 verses 16 to 17. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written,
the righteous shall live by faith. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Magandang Balita Biblia, 2nd edition. Hindi po ikinahihiya ni Pablo ang Ebanghelyo. Hindi niya ikinahihiya ang kuwento patungkol kay Hesukristo, kung sino siya at kung ano ang kaniyang ginawa. Hindi niya inalintana ang kung anong iniisip ng mga tao patungkol sa kaniya o ng kaniyang mga nihahayag, dahil alam niyang ito ay pawang mga katotohanan lamang. Ika nga po, di ako nahihiya sa mabuting balita dahil alam kong ito ay totoo. Kapansin-pansin na ginamit ni Pablo ang kaparehong salitang kapangyarihan o power sa talatang 4 o verse 4 upang ilarawan ang kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Tuwing si Pablo, ikaw at ako ay hindi ikinahihiyang ibinabahagi ang mabuting balita, ginagawa po natin ito dahil alam nating kaparehong kapangyarihang taglay na may kakayanang magbigay sa tao ng pagkabuhay nangagmuli. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay nangagmuli ay siyang nagpapatibay na tayo nga ay mayroong inaasahang kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay naihiwalay sa banal na Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Bilang makasalanan, wala na po tayong magagawa upang iligtas ang ating mga sarili. Kung nais nating maligtas, kinakailangan nating maligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At kung hindi po tayo ililigtas ng Diyos, kinakailangan nating harapin ang kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng ating kamatayan. Ganun pa man po, ang kamatayan natin ay di sasapat dahil tayo po ay may bahid ng karumihan na siyang dinulot ng ating mga pagkakasala sa isang banal na Diyos. Kaya nga po ginawa ito ng Diyos dahil sa kaniyang dakilang pag-ibig, biyaya't habag sa sangkatauhan na ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na anak upang humalili sa bawat isa sa atin. Dahil siya lamang po ang karapat-dapat na katubusan sa ating mga kasalanan. Si Kristo na walang bahid ng anumang kapintasan. At upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan po na ito ay para sa lahat na sumasampalataya sa Kaniya. Una sa mga Hudyo at ganun din naman sa mga Griego o sa mga katulad nating mga Hentil. Ang mabuting balita po o gospel ay ganap na para sa lahat. Wala po itong harang o hadlang. Wala po itong pinipiling lahi. Wala po itong kinikilingang antas sa lipunan. Ito po ay
para sa lahat at sa kanino man. Ang katagang unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ay isang simpleng pagkasunod-sunod sa kasaysayan o yung tinatawag na historical chronology. Sa madaling salita, ito ay unang kinilala ng mga Hudyo at pagkatapos po ng mga Griego. Si Pablo po ay hindi isang universalist. Si Pablo po ay hindi naniniwala na ang kaligtasan ay para sa lahat. Period. Napansin nyo rin po ba ito? Ang mabuting balita, bagamat ito po ay para sa lahat, ito lamang po ay naaangkop sa lahat ng mga maniniwala sa kanila na totoong sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang alok o ang pag-aanyaya ng kaligtasan at mabuting balita ay para sa lahat, ngunit ito lamang po ay ipinagkaloob sa kanila na sumasampalataya. Wika nga po ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Mahalaga pong itanong natin sa ating mga sarili, bakit nga ba hindi ikinahihiya ni Pablo o natin ang mabuting balita o gospel? Bakit nga ba natin binabawasan ang ating mga salita upang di pansin ng iba na tayo'y Kristiyano o mga mananampalataya? Bakit nga ba kadalasan nahihiya tayong banggitin o ikuwento sa ating mga kapwa ang pangalan ni Hesukristo o patungkol sa Kaniya? Tahasan po nitong tinutumbok ang ating kalagayan. Mistulang pinababatid po sa atin ng Ebanghelyo ang mensahe ng kasalatan sa ating mga kakayanan at kapalaluan bilang isang tao. Ang mabuting balita po ay mensahe na din natin kayang harapin o tugunan ang ating mga pagkakasala sa buhay. Ang Ebanghelyo po ay ang mensahe na mistulang pagkabigo ng mga relihiyoso at mga panatikong mga Hudyo na umangkin at nagsabi na kaya nilang gawin ang bagay na sadyang di natin kayang gawin sa ating mga sarili. Ang theme-song po ng mabuting balita o ng Ebanghelyo ay hindi po "I did it my way". Ang theme-song po ng mabuting balita ay God did it in His way. Makikita po natin sa pang-ibabaw na mukha ng Ebanghelyo ay ang nakakahiyang isang mahina at baduy na pilosopiya na nagpapahalaga sa kaamuang loob o kahinahunan, ang pagiging malumanay at mapagpakumbabang kalooban. Ang balangkas na ito po ay hindi magiging top 10 sa takilya. Ang mga bidang may karakter ng pagkamahinahon at malumanay. Ang Ebanghelyo na nananawagan sa bawat isa sa atin na mahalin natin ang ating mga kaaway at hayaan ang paghihiganti sa kamay ng Diyos. Si Pablo po ay hindi magiging bantog o popular sa kaniyang high school o trabaho. Bagaman ang mabuting balita po ay totoo at si Pablo, ikaw at ako ay hindi ikinahihiya ito. Bakit nga ba ganoon kakumbinsido si Pablo na ang Ebanghelyo nga ay ang mensahe ng kaligtasan?
Narito po ang kaniyang ipinahayag sa talatang 17. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang mensahe po ng mabuting balita ay mismong kuwento kung sino si Jesus at ano ang kaniyang isinakatuparan sa ating mga kalagitnaan. Iyan po ang pangunahing mensahe ng katuwiran at kabutihang loob ng Diyos. Ang salitang katuwiran po ang una sa tatlong pagwawangi sa sipi na ito ng mga taga-Roma. Ang English sa salitang righteous and justified o matuwid at inaring ganap ay magkaparehong salita sa Griego. Ibig sabihin po ang salitang pinag-aaring ganap at katuwiran ay pareho lamang. Ang salitang ito po ay pagwawangi sa kadalasan nating marinig at ginagamit sa korte o mga hukuman. Kapag ang isang tao ay inakusahan sa isang krimen, inihabla sa korte at nilitis, nais niyang marinig mula sa hukom na magsasabing, ikaw ay inaring ganap at natagpuang walang sala. Sapagkat ang ibig sabihin lamang niyan, hindi ikaw ang may sala sa kasong isinakdal at ipinaratang laban sa iyo. Kung kaya't nais nga nating marinig sa hukom na magsasabing, ikaw ay matuwid, ikaw ay pinawalang sala. Ang Ebanghelyo po ay kwento ng katuwiran ng Diyos. Una po sa lahat, ang Ebanghelyo ay nagsasabing ang Diyos mismo ay siyang matuwid. Ang Diyos po ay sakdal sa kabuuan niyang kabanalan. Siya ay tunay na banal. Siya ay walang bahid ng anumang kasalanan. At sinasabi din ng Ebanghelyo na ang Diyos ay nasa katungkulan na gawing matuwid ang mga tao. Ang Diyos po ay nasa katungkulang maghayag upang ang tao'y ipawalang sala at inaring ganap. Tinalakay ni Pablo sa kanyang liham kung papaanong ikaw at ako ay maaaring maging alagad ni Kristo Jesus. Kung papaano ba tayo'y maging matuwid? Papaanong ikaw at ako ay gagawin ng Diyos na isang matuwid, inaring ganap at pinawalang sala? Ang bagay po na ito ay ganap at sukdulang pananampalataya. Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Hindi po tayo naging matuwid dahil sa ating mga nagawa o ginagawa. Hindi po tayo gumagawa upang makamtan ang pabor o kilingan ng Diyos, kundi tayo po ay sakdalang inaring ganap sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa ating paniniwala na isinagawa na nga ito ni Jesus para sa atin. Anong uri po ba ng mga gawa ang isinasalarawan ngayon sa ating panahong kasalukuyan? Anong larawan ba ang ating natutunghayan sa mga taong nais makamtan ang kaligtasan?
sa tuwing nananais nilang sila'y maging matuwid. Sa pakiwari ko po kapag tinanong natin ang bukang bibig ng mga taong nasa lansangan, agad nilang sasabihin, ako'y isang mabuting tao. Hindi ako gumagawa ng mga kasamaan sa aking kapwa. Wala akong krimeng ginawa. Inaakala po ng nakararami dahil sila ay hindi gumagawa ng kasamaan at sila'y gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa ay makakamit na nila ang pabor ng Diyos. O dili kaya'y maririnig natin sa bukang bibig ng mga tao, ako ay mas mabait kesa sa kanya. Ako ay mas mabait kesa sa aking kapitbahay. Ngunit alam naman din po natin na kapag tinanong natin ang iyong mga kapitbahay, ang kanilang sasabihin, sila ay mas higit na mabait o mabuti kaysa iyo. Marahil sasabihin nilang, ako'y gumagawa ng kabutihan sa aking kapwa. Ako'y palagi ang tumutungo sa simbahan. Ako'y kadalasang nagbibigay ng kaunting kaloob tuwing inaabot sa akin ang offering bag o plate. At ito'y bukal sa aking kalooban. Iyan po ang mga tinataguriang mga gawa sa pagsasaad ni Pablo na kung saan iniisip nilang nakakamit nila ang pagkiling ng Diyos at makakamtan nila ang pagiging matuwid dahil sa kanilang mga gawa o ginawa. Ito po ay pangkaraniwang hibla na dumadaloy sa iba't ibang mga relihiyon sa ating mundong ginagalawan. Ang kakayanang makamit ang kaligtasan ay siyang kadalasan o palasak na matatagpuan sa mga kultong pumapaloob sa Kristyanismo. Ang iba po sa kanila ay naniniwala sa doktrinang justification by faith plus works. Nailalathala po sa kanilang mga saligan na ang kamatayan ni Kristo ay hindi sapat upang bayaran at tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya't sila ay naniniwala sa justification, ngunit idinadagdag nila ang mga gawa ng mga sakramento, purgatorio, ang mga merito o karapatan ng mga santo, maging kay Maria at ni Jesus. Ito po ay itinaguyod nila sa kaisipang ang tao'y hindi maaaring lumapit sa Diyos na walang dala sa kaniyang altar, kundi tayo'y lumalapit sa Kaniya na mayroong ibinibigay. Kumbaga, ipinapahiwatig nito na kaya nating bayaran o bilhin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawain o mga paniniwalang iyon. Ito po ay isang malubhang pagkakamali, di lamang sa pagkilala ng kasapatan sa krus, kundi pati na rin sa pagiging matuwid ng Diyos. Dahil tanging Diyos lamang po ang siyang nagdudulot sa atin upang gawin tayong matuwid, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi po sa ating mga ginagawa, kundi tayo'y nagiging matuwid dahil sa ating pananampalataya sa Kaniya. Anong wangis po ng pananampalataya ang ating matatagpuan ngayon? Ang mukha po ngayon ng pananampalataya ay eksaktong kahalintulad sa panahon ni Habakuk, isang propeta sa lumang tipanan, kung saan tinunghayan ni Habakuk ang mundo sa kanyang kapanahunan at sinabing, O Diyos, mistulang ang mga taong matuwid ay patuloy sa kanilang pagdurusa. Ngunit sa kabila po nito, ang mga masasamang tao naman
ay tila ginagantimpalaan. Bakit po ganito? Hindi ko po nauunawaan. Mababasa po natin iyan sa kabuuan ng Habakuk chapter 1. Ngunit sa Habakuk chapter 2 verse 4 tumugon sa kaniya ang Diyos. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At iyon din po mismo ang inihayag ni Pablo na ating tinunghayan ngayon sa talatang 17, na ang isang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mamumuhay ayon sa kaniyang pananampalataya. At sa araw na yaon, siya'y gagantimpalaan, na tayo ay naniniwalang pagdating ng itinakdang panahon, ang masamang tao ay paparusahan. Ngunit ang taong matuwid ay tunay na sumasampalataya kahit hindi pa man nila ito natutunghayan. Kaya po sa huling bahagi ng aklat ni Habakuk, siya ay tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Habakuk chapter 3 verse 17, ito po ang nakasaad roon. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Marahil di rin po ito naiiba sa ating mga kasalukuyang kapanahunan, na kung saan nararanasan natin ang pananalanta ng pandemya at marami sa ating mundo ang nangamatay. Marami sa atin ang nahihirapan dahil ang bawat araw na ating paggalaw o pagkilos ay hindi nagiging normal. Marami sa atin ang naging salat sa mga bagay-bagay. Marami sa atin ang nagugulumihan. Marami sa atin ang nalulungkot. Marami sa atin ang nagagalit. Marami sa atin ang nawawalan ng pag-asa. At marahil nagtatanong, kailan nga ba ito matatapos? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga bagay na ito sa ating mga kalagitnaan? Ngunit ang isa pong totoong mananampalataya kay Kristo Jesus ay kailanman hindi po matitinag. Siya po ay mananatiling matatag na nagtitiwala sa Diyos at ipinagkakaloob ang bukas na darating, dahil ang Diyos ang siyang nakakaalam sa mga bagay na ito. Ang Diyos ang higit na makapangyarihan sa lahat at kaya niyang lutasin ang anumang mga suliranin sa ating mga buhay. Siya ang may lalang sa lahat ng mga bagay, nakikita man o hindi nakikita. Alam niya ang dulot ng COVID-19 virus. Alam niya ang mga bagay na ito, hindi ito lingid sa kaniyang kaalaman. Ang kailangan lamang po nating gawin bilang totoong mananampalataya ay pagtiwala ng lubusan sa Kanya at ipagkatiwala ang ating mga buhay sa bukas na darating. Yaon nga po ang larawan ng tunay na pananampalataya
sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mukha ng pangkalahatan, tayo po ay taimtim na naniniwala na ang Diyos na dakila na siyang may sabi na siya nga ay siya ring tutupad sa lahat ng kaniyang mga salita. Gagawaran niya ang mga matuwid ng gantimpala at paparusahan naman ang mga masasama. Ang kahulugan po ng pananampalataya ay isinuko natin sa Kaniya ang ating mga sariling kapalaluan. Ang pananampalataya ay tinatanggap natin o inaamin natin na tayo'y walang magagawa o kakayanang gawin ang ating mga sarili upang maging matuwid. Tayo po ay lumalapit sa Diyos na walang kakayanan upang maging ganap na mabuti. Walang laman ang ating mga kamay upang bayaran ang ating mga pagkakasala sa Kaniya, kung saan masusumpungan lamang po natin ang pagpuno sa ating mga kakulangan kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa Kaniya na tayo ay maliligtas. Tayo po ay sumusunod sa Kaniyang mga kautusan at inihahabilin sa ating mga kalagitnaan bilang pagpapatunay na tayo nga ay Kaniyang mga alagad. Hindi po natin ito isinasakatuparan upang maligtas, kundi ito po ay pagpapatibay na tayo nga ay iniligtas na niya dahil sa ating makatotohanang pananampalataya sa Kanya. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation for everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Iyan po ang thesis sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma na dapat nating pagkatandaan o mas mainam na sauluhin. Lahat ng nagmula sa mga talatang 18 o chapter 1 verses 18 hanggang sa katapusan ng kapitulo 8 o chapter 8 ay kabuuan ng pagpapaliwanag ni Pablo ukol sa mga talatang 16 hanggang 17. Sa susunod na linggo po ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral at pagtatalakay patungkol sa Romans chapter 1 verses 18 hanggang chapter 3 verse 26. Magkaisa po tayo sa panalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay mulit-muling nagpapasalamat, nagbibigay pugay sa inyong kadakilaan magpakailanpaman. Tunay po kayong makapangyarihan sa lahat at marahil pinatutunayan po sa justification by faith na tanging kayo lamang po ang may kapangyarihan upang gawaran ng kabutihan kaming mga tao mula sa aming mga pagkakasala sa inyo, mula sa aming pagtalikod sa inyo. Wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Hindi namin kayang baguhin ang aming mga sarili dahil kami po ay sadyang maruming basahan sa inyong harapan. Kami po ay maraming kakulangan. Kami po ay tumalikod at nakalimot sa inyo. At ngayon po, mulit-muli po kaming pinaalalahanan ng inyong mga salita. Kami po ay patuloy ninyong pinaliliwanagan upang lubos po naming maunawaan ang mga bagay na ito. At higit sa lahat, ito po ay lakaran namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ay maging laman
ng aming buhay upang ang sinumang makakatunghay nito, sila rin po ay makilala ang inyong dakilang pagliligtas at maunawaan ang inyong layunin sa buong sanlibutan. Maraming salamat po, O Diyos, dahil sa inyo lamang po namin masusumpungan ang tunay na pag-asa, ang buhay na walang hanggan na inaasahan ng bawat mananampalataya sa buong sanlibutan. Saan mang dako sila o kami naroroon, alam namin ang inyong biyaya ay sapat. Ang inyong pag-iingat ay naroroon sa bawat isa na tunay na nagtitiwala sa inyo. Kahit pa po sa aming mga kasalukuyang panahon, nararanasan namin ang kahirapan sa panahon ng pandemyang ito. Nais po namin, O Diyos, na patuloy na ilagak ang aming mga pang-araw-araw na pamumuhay sa inyong banal na trono at sa inyong dakilang layunin, dahil kayo po ang may alam sa bukas na darating. Hawak po ninyo ang aming mga kinabukasan. Kaya po marapat lamang na ito po ay tunay itagubilin namin sa inyo. Tunay na ipagkakatiwala sa inyong makapangyarihang kamay at kalooban. Kami po ay patuloy na manikluhod, nagpapakumbaba at buong pusong nagpapasalamat sa inyong kabutihang loob at sa inyong katuwiran na ipinamalas sa bawat isa sa amin. Hindi lang po sa araw na ito, kundi sa lahat ng panahon ng aming buhay. Maghari ka, O Diyos, ng walang hanggan sa aming kalagitnaan magpakailanpaman. Ito po ang aming samot panalangin na may papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po, naway sumainyo ang biyaya at patnubay ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagpuspos ng banal na Espiritu upang maisakatuparan natin ang lahat ng kaniyang mga tagubilin at manatili tayong matapat sa ating pananampalataya habang buong kagalakan nating inaantabayanan ang pagdating na muli ng ating Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.